Narinig mo na ba ang tungkol sa nakakaintrigang umaapoy na bunga na maaari mo ngang sindihan at gawing alternatibong lampara? At siguradong ito na nga ang solusyon sa nagmamahal na gasolina. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating kilalanin ang kakaibang punong ito at ang mga tinataglay nitong bunga na kung tawagin ay Abkel. Saan nga kaya ito nakukuha at ano-ano nga ang mga pambihira nitong maaaring gamit na maaaring hindi mo inakala? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Abkel o Petisporum resiniferum ay kilala rin sa bansag na apisang, hanga, resin chestwood, kerosene tree, at petroleum nut. Nakatutuwang isipin na dito lamang pala sa atin sa Pilipinas at sa Malaysia matatagpuan ang pambihirang punong ito ng petroleum nut. Partikular na nga sa palibot ng Bulkang Mayon, sa Benguet, Catanduanes at Mindanao. Ang puno ng Abkel ay nagtataglay ng mga puting mahalimuyak na bulaklak at halos hugis piling berdeng bunga na nagiging dilaw at orange kapag hinog na. Espesyal ang hanga o petroleum tree sapagkat umaapoy nga ang mga tinataglay nitong bunga, hinog man o hilaw. Ang bunga nito ay nagtataglay ng 46% na gasoline type components kagaya ng heptane at dihydroterpene. At mas maapoy pa nga kesa sa bunga ng tuba-tuba na italang maaari ngang makalikom ng 320 litro ng gasolina mula sa 6 na punong Abkel sa loob ng isang taon, na noon ngang panahon ng mga Hapon ay ginagamit na pala nilang fuel o gasolina para sa mga tangke. Umaapaw sa katas o sa oil ang bawat bunga ng petroleum nut na maaari mo ngang gamiting alternatibong ilaw o lampara sa mga probinsya. Isinasangkap din ito sa paggawa ng pintura, varnish at gayon din sa mga pabango dahil sa malakas nitong amoy na maihahalin tulad nga sa gasolina. Subalit maliban pa sa mga nabanggit nating pakinabang nito, ay mahusay rin itong magagamit bilang medisina. Ang langis nga na nagmula sa bunga nito at iprenoseso ay mainam palang panghaplas at maaaring makaalis ng sakit ng kasukasuan, sakit ng likod, sakit ng kamay at binti, gayon din sa ilang sakit sa balat kagaya ng allergies, eczema, heat rash, ringworm at iba pa. Maaari din itong gamitin sa mayroong masakit na sentido, sikmura, sipon, ubo at pati na rin sa mayroong arthritis, varicose vein o rheuma. Kaya naman nakaka-proud talaga na may ganito palang klase ng puno at umaapoy na bunga ang sa Pilipinas lamang makikita. At sa nagmamahal ngang presyo ng gasolina ngayon, ay sana ito na nga ang mapag-aralan pa at magamit bilang alternatibong gasolina. Isang kapaki-pakinabang na puno at bunga at isa ring mahusay na medisina. Ikaw, nakakita ka na ba nito o nakagamit ng oil extract buhat sa bunga ng Abkel o petroleum nut? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Pamilyar ba kayo sa halamang ito na kung tawagin ay tino-tino? Malamang nakita mo na rin ito pero hindi mo lamang pinapansin, lalo na nga sa mga probinsya kung saan ito ay madalas tumutubo. Subalit alam mo ba na makakain pala bilang prutas ang isang ito? At sa ibang bansa
ay kailan nga itong ibinibenta at ini-export. Hindi lamang pala masarap na prutas, kundi marami rin palang mga sakit sa katawan ang maaari nitong malunasan. Kaya naman halika at ating isa-isahin. Ang tino-tino o Physalis peruviana ay isang uri ng halaman na native sa mga bansang Chile at sa Peru. Kadalasan itong tinatawag na golden berry, Cape gooseberry, at dito naman sa atin bilang tultol-laya, lubo-lubuhan, o kaya naman ay tino-tino. Madalas nga itong laruan ng mga bata sa probinsya, at ang mga hinog nga nitong bunga ay makakain pa. Samantalang ang hilaw pa nitong bunga ay pwede mo ring gawing gulay na sangkap sa mga sabaw o sa mga nilaga. Ang prutas na tino-tino ay mayaman sa polyphenols at vitamin C na mas matindi pa nga kesa sa vitamin C na meron sa lemon. Mainam ito sa pagpapanatiling maganda ng kutis at sa pagbuboost ng ating immune system. Mayroon din itong tinataglay na vitamin A na maganda sa kalusugan ng ating mga mata. Nagtataglay din ito ng iron na maaaring makatulong upang makaiwas tayo sa maagang pagkakaroon ng katarata at ilang problema sa paningin. Ang phytochemicals na meron dito ay nakapagpapababa rin ng blood pressure at nagpapabalanse sa taas ng bad cholesterol sa katawan at gayon din naman sa kalusugan ng puso. Mainam din ito sa mga mayroong rayuma o dermatitis dahil sa ito ay mataas ang calcium at phosphorus content na mainam sa pagpapalakas ng ating mga buto. Maganda rin itong kainin ng mga may diabetes na tao dahil maaari nitong mapababa ang blood sugar level sa katawan. Samantalang sa tulong din ng prutas na tino-tino ay makakaiwas tayo sa pagkakaroon ng simpleng ubo at lagnat dahil mayaman din ito sa antioxidant. Maaari mo din itong ikonsumo kung madalas sumasakit ang inyong tiyan sanhi ng constipation. Kaya nga huwag mong iismulin ang prutas o ang halamang ito na tino-tino sapagkat marami pala itong binipisyong dala. Subalit tandaan na kauri pa rin ito ng Solanaceae family, mga halamang mayroong tinataglay na solanin na maaaring magdulot ng pagsusuka o pananakit ng kalamnan kung makakain ninyo ito ng hilaw pa. Ang mga hinog nitong bunga ay maaaring ang kainin bilang prutas, i-blender o i-shake, gawing topping sa mga cake, sa salad o garnish sa mga pagkain. At sa ibang bansa nga ay minsay napakamahal ng presyo nito at halaga. Kaya naman next time na makakita ka ng puno ng tino-tino ay tingnan mo na itong mabuti dahil baka mayroong mga hinog na bunga. Ikaw, naranasan mo na rin bang kumain ng tino-tino o ng prutas na Cape gooseberry? Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na nagtataglay ng maraming buto? Mayroong magagaspang na balat at makukuha lamang sa ilalim ng lupa. Nagtataglay rin ng matamis at maasim na lasa, subalit napakasarap. Isang klase ng ligaw na prutas na nakatutuwang isipin na marami din pala dito sa atin sa Pilipinas. Subalit ilan pa lamang ang nakaalam. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar din ba kayo sa halamang tagbak? Opo, dahil kauri nga nito ang halaman at prutas na ating pag-uusapan na siyang nagtataglay ng masarap na bunga na kung tawagin ng karamihan ay katkatan. Pamilyar ba kayo sa prutas na ito na makukuha nga sa ilalim ng lupa? Kilala nga ito sa mga katawagang tugis sa Aklan, bag-angan sa Bicol, biraw sa Antique, ngil-ngil sa Cagayan, o mas popular nga bilang katkatan. Ito ang halamang Itlingera megalochilus, isang klase ng halaman na kauri ng mga luya at tagbak.
Mayroon ngang mahigit sa 100 klase ng ganitong halaman na nasa hanay ng mga Zingiberaceae. Ang puno nito ay animoy tagbak din na maaaring tumaas ng hanggang 10 metro at namumulaklak sa lupa sa mga ugat nito. At kapag laon nga ay mahihinog na ang bunga nito na karaniwang kulay pink o dilaw at may mga laman na maraming buto katulad din ng tagbak. Maaring hindi ka pa nga nakatitikim nito, ngunit batid mo ba na napakasustansya pala ng ligaw na prutas na ito? Ang mahalimuyak at malasang prutas nga nito ay madalas gamitin bilang panggamot na mahusay pala sa pag-aalis ng mga sakit sa ulo, ubo, lagnat at sakit sa tiyan, at maaari ding magamit na pangtanggal ng mga kati-kati sa balat. Ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng mga pabango, shampoo at pampalasa sa mga sabaw. Maaari mo nga itong kainin bilang prutas kapag hinog na, isangkap sa mga lutuin, o di kaya naman ay isabit sa kusina bilang pabango dahil sa mahalimuyak nitong amoy. Kadalasan nitong makukuha sa mga liblib at may lamig na probinsya dito sa atin. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng prutas na katkatan? Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat ang mga laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara, sabay-sabay tayo na matuto.